Patalastas po muna tayo sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, button hole, button sew at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up na kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or a garments, dress shop, para po kayo ay may i-guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business! Tira! Sus! Sama ko man. Yun o. Hindi, ayos. Teka lang. Try mo kung wala to. Madilim, boss. Madilim, boss eh. Lalo mo sa mawa. Yun. Hello po mga ka-business. Pagpalang araw po sa inyong lahat. At yun, ang ating pag-uusapan eh, wala pong iba kundi si Jamela. At yun nga po mga ka-business eh, para sa kabatiran po ng mga ka-business natin yung minamahal. Si Jamela po ay natagpuan na. At sa awa ng Diyos, mga ka-business, dininig ng Ama lahat ng ating panalangin at prayers sa Kanya. Siyempre, una ron eh, malaman natin kung okay ba siya, at siya ba ay nasa maayos na kalagayan. At siyempre po mga ka-business, yung maramdaman din natin na panatag ang bawat isa natin. Sa kabila ng mahabang panahon, siguro 3 years. 2 years lang. 3 years na po ngayong taon mga ka-business, patapos na yung taon. At yun nga po, awa ng Diyos eh, yun, na silayan, nakakadopang palad natin. Kapatid ko si Jamela, shoutout sa Tiwanyante, hello sa kanya. At yun nga pala mga ka-business, sa aming pag-uusap, natukoy ko na ang kanyang pinagdaanan sa loob ng 3 taong walang paramdam, pananahimik, at alam mo yun, yung akala namin na hindi na siya totally makakausap. Kaya mo natin wala na, patay na. Akala namin, Una pa, ano na. opo, akala namin nakapunta na kung saan. Di na lang sa malayo. Yung mga, nandun na sa mga illegal, yung mga illegal pickpocket. Yes po, mga business. Kasi yung unang kinakatakutan namin, gaya nga ng maraming illegal company. May Pogo. May mga iba't ibang company na tawag na ito ay hindi legal. Kumbaga sa talagang delikadong pasukan. Nga kasi identity mo ron tago eh. Hindi ka pwedeng malaman kung saan nakatira. Bakit ka nga ipag-contact sa mga kamag-anak mo. Hindi mo pwedeng sabihin kung anong trabaho mo. Yun, nawa ng Diyos mga ka-business sa loob ng 3 taon po ay magta-3 taon nakita namin. Tayo ko lang sa kanila kung kila Papa, sa mga kapatid ko kung paano po nila nakausap si Jamela. Pero ang akin naman po kinausap ko siya ng talagang puso sa puso. Yun, kinausap ko siya na pinaintindi ko sa kanya lahat ng mga pangyayari. Sa loob ng 3 taon na lang po na panood niya rin kasi hayag naman sa lahat po ng pamumuhay namin through ups and downs. Naikwento ko po sa kanya lahat mga ka-business. At syempre nga naman po mga ka-business, 3 taon na hindi namin siya nakita, hindi ka ba mapapatanong kung anong nangyari sa kanya? Diba? Kung ano yung mga na-realize niya. Ito, hindi naman sa inaano ko yung ate ko, pero meron din pala siyang katwiran mga business.
At medyo naiyak-iyak pa nga ako nung pinakausap ko po siya. Ganito yung kanyang pagsasadula ng kanyang pangyayari sa buhay. Una sa lahat, mga ka-business namin minamahal, ang ate, nagtrabaho po siya bago siya magtrabaho, mga ka-business, year 2020, college po yun eh. Pagkatanda ko, second year college. During pandemic, nag-aaral tayo. Pandemic. Nakatapos po siya year 2020, Yata. year 2023 po, mga ka-business. At yun nga, Hindi. year 2020, 2021 ata. 2021. Oo. Year 2021 po, mga ka-business, si ate ko ay graduate ng 4-year course. 4-year course. Ang kanyang course po, mga ka-business, hospitality management sa school na malapit lang dito sa aming lugar. Access ang tawag sa school. Access Computer Access College. Computer College. At yun nga po, mga ka-business, nakapagtapos siya, graduate. Kasama pa nga po kami. Ilalagay ko po dyan yung picture ng buong family namin na kasama siyang graduate. After niya graduate, ito na ang nangyari, mga ka-business. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho dahil nga naman graduate na Graduate na si ate eh. Kumbaga, reality world na siya. Kailangan niya nang mag-ipon kasi kumbaga sa tatakakin niya ng sariling buhay, kailangan niya na rin yun kasi nasa tamang hustong gulong na siya. Yun nga lang, dito nga lang sa sumabay mga ka-business. Wala naman kasi pong masamang bumukod kasi talagang yun at yun ang papupuntahan ng mga nasa edad na gano'n. Base lang po sa pananaw ko kasi ako po medyo na rin, reality na rin. Tumatanda na rin ako. Naunawaan ko na yung mga bagay na kami po, mga ka-business. At yun, base sa aking pagkakaunawa, na mali lang siya, na misdirection lang siya. Wala kasing lumabay sa kanya, mga ka-business. Kasi nga, pinutol niya yung contact sa amin, sa magulang, sa kapatid, para man lang, mga ka-business, nasa baybayin namin ng ate ko. Na pagsabihin man lang namin, ate, huwag ka dyan. Baka may baka delikado dyan. Mga ganun po, mga ka-business. Kasi mahalaga yung mahalaga po yung gabay ng pamilya kahit pa paano. Mayroon kasing tahakan yung mundo ng sarili mo lang. No, yun yung pinaka mahirap na part ng buhay natin, pero reality siyang nangyayari. At yun nga po, mga ka-business, walang gumabay sa kanya. Kumbaga, sinarili niya na akala niya na hindi naman ako tutulungan ng mga kapatid ganoon, nagkamali siya ng pangunawa. Bakit nga po, mga ka-business? Ang kanya naging mindset, dahil nga sa mga bata pa kami naman, hindi pa namin din tuklas yung realidad ng buhay. Na-pressure siya, mga ka-business. Pressure siya. Siyempre mo graduate ka na ng college. So, reality world na. Kailangan niya na maghanap ng trabaho, kailangan niya mag-ipon, business para sa sarili, makatulong sa pamilya. Yun naman po talaga ang layunin ng mga adulting stage. Baga malawak na yung sa akin. Sige na, tuloy. At yun nga po, mga business, base sa aming base sa aking pag-i-interview sa kanya ng walang camera,
Pawang ano lang, usap lang. Eh, na ano po siya, na pressure siya. Sinabi niya naman po sa akin. Pero humingi din siya ng sorry mga business sa akin. Ako na yun sa akin kasi siyempre kami yung tambalan eh. Kumbaga sa pamilya, kami yung panganay. Yung dalawa kaming matanda. So dapat kami yung dalawang magtutulungan pagdating ng panahon. Kung may problema naman sa pamilya, sa kapatid, kami yung dalawa kasi kami yung naunang pinanganak sa mundo ito. Yun. Naligaw kasi siya mga ka-business eh. Hindi niya kasi nalaman. Kumbaga, exploration era yung panahon ni ate na nakulong kasi siya noon sa bahay. Ngayon, Taong bahay lang yun. taong bahay lang kasi siya. Curious siya sa labas. Eh, ako lalaki ako eh, extrovert ko. Mga business talagang kami, napatya dito, napatya dyan. So, alam na namin yung reality. Nung panahon na si ate po ay nag-aaral, tanda ko yun eh. College siya, at the same time, nagtatrabaho din siya. Parehas kami ng diskarte niyan mga business. Kasi nung high school ako, pagkakatanda, kargador na ako ng tubigan nun eh, mga ka-business. 16 years old yata ako nung nagkakarga na ako ng tubig. Kasi nga, gusto ko rin makatulong sa pamilya kahit papano. Yung baon ko, sarili ko na. Yung mga gusto kong bilhin sa akin na, ako na makakabili. Yun. Ganun lang naging sistema namin. Tapos, kapag trabaho sa bakery, tindero siya, Nagpabrika pa yun. nagpabrika pa yan. Nagpabrika pa. Pares din kami, nagpabrika, nag-warehouse din ako. Pagkakatanda ko nun, mga ka-business, si ate nung college na, tumungtong na ng college, na-discarte din ate ko po nga. Nung tumungtong na ako ng college, mga ka-business, ay tumungtong na si ate ng college, may trabaho ako noon. Pagkakatanda ko, pandemic, talagang ano yun, crisis po yung mga ka-business. Hirap talaga buhay namin. Oo. Si Papa nun, tanda ko eh, nag-driver siya, 300. Oo, pandemic na yun yung pandemic time na yan mga business, pinagtyagaan ko ang 350 pesos a day. Tapos nakakauwi ako alas 12 ng madaling araw. Kasi ano yun eh, balikbayan boxes na yung nakasukan nun. So, hirap ang buhay. Kaya si Jamela, habang nag-aaral ay nagtatrabaho. Yes po. Ganun ang naging takbo. And then, insertly mga ka-business, nakatapos na nga siya, no? Nagtrabaho at hindi naglaon nung siya ay nagtrabaho. Nagsabi siya ay mag-stay in kasi nagtitipid sa pamasahe kasi nakakapagod na naman uwi. Pasok uwi. Tapos matraffic. Then, siyempre puyat siya. Pag uwi, puyat na. Siyempre magdamag po. So, pinayagan na namin. No? At dumating nga ang punto na nalibang sa sarili. No? Nakahawak na ng pera eh. Hindi. Bago yun mangyari mga business kasi, ano yun eh, tanda ko yun eh. Nagpaalam siya na papasok ng trabaho. Kasi nga, graduate na siya ng college. Oo. Yun na nga yun. Nung nakapasok, nagpaalam siya, magtrabaho siya. Tapos, sa bandang huli, nagpaalam na mag-stay in. So, kami pumayag. Kasi, naging kampante kami dahil wala kaming iniisip na iba na may mapunta sa ganung pangyari na hindi na siya makakauwi. Kasi, ano naman siya eh, hindi naman yun siya gala. Hindi siya gala talaga. Okay. Kaya pumayag nga kami, ni mama niya. Yun na nga. Sa madaling sabi, habang tumatagal, ay nag-iiba ang kanyang pananaw sa buhay. Parang tila baga unti-unti na kami nakakalimutan. Totoo talaga yun, nakalimutan. Kasi humanto nga sa ganun eh, nakalimutan talaga kami. Ayun,
madalang na umuwi, madalang na pumunta, hanggang sa dumating ang punto na hindi na siya mapunta. Tapos na tayo, tapusin na natin yung video na yun, dahil paulit-ulit na lang ito eh. Ito ngayon, yung pinaka, yung pinaka, panahon na nagkita ka, no? Dito kami nag-focus ngayon, na, kasi nga, dumating na sa punto na nag-asawa na nga, may kinakasama, hindi pa matawag ng asawa, kasi hindi pa naman sila kasali. Nagkaroon siyang kinakasama. At tinanggap namin ang buong buo. Ngayon, nagkausap na kami lahat, no, mga kapatid niya. So, ang akin dito, ano ang sabi ko sa kanila kanina, ano ang reaksyon na kayo nakita kayo dahil sa haba-haba na panahon na nangyayari na hindi sila nakita, ano ang yung damdamin sa isa't isa. Yun ang sabi ko sa kanila. Ano bang paliwanag ko doon? Ano ba naging damdamin mo? Siyempre, mahabang panahon, di ba? Mahabang panahon hindi biro eh. Boss, hindi talaga biro yun. Kasi nagkakausap sila minsan sa Telegram, pero hanggang doon lang sa chat. Iba kasi ang chat kaysa yung personal appearance. Ngayon, sabi ko sa kanila, ano bang magiging reaction mo kung nakita kayo? Hindi ka ba minsan, di ba iwasan bilang tao na parang magagalit ka rin eh, di ba? Ikaw kasi yung alam ko kung galit nito kasi, mainitin ang ulo din, baka mamaya inisip ko baka masuntok o kaya masuntok yung kinakasama. Ano ba naging reaction nung nakita kayo? Wala Hindi, naman. bali ganito po mga ka-business. Naunawa ko naman po yung naging ni ate yung kanyang valid naman po yung reason niya kung bakit siya nagkagalit. Ang pinagtataka ko lang kasi malalim kasi yung pinamuputan niya eh. Ano siya malalim. Kumbaga, ano yun eh. Ang babae kasi mga ka-business fragile. Diba? Mabilis silang masaling. Mabilis silang masaktan. Mabilis silang magdamdam. Pag hindi naagapan yung mga ka-business, tumalalim yun. Tumalalim po yun at maabot sa punto na parang hindi na nila makalimutan kasi nang ganito yun. Kahit sa atin, normal naman po sa tao mga ka-business. Alam naman natin yun na kapag ka meron tayong kinikimkim na malalim, mahirap talaga yun mga ka-business. Kumbaga, panahon ng magtatakda kung paano nyo yung aaralin sa sarili nyo matanggal yun. No? Kailangan ng mahabang panahon, kailangan ng mahabang realization, no? Para po malaman niya kung saan siya punto nagkamali at saan naman yung puntong nagkulang siya. At siyempre, sa lahat ng pagkakamali at mga hindi naasahang pangyayari, merong solusyon. Merong solusyon. Hindi pwedeng wala. Kung meron ng, halimbawa, hindi pagkaunawaan, maaari nating maggawa ng paraan. Maaari nating tignan natin ang positibo yun. Ang nangyari kasi sa kanya, kaya nga siya umalis. Wala kasing lumabay sa kanya, wala nagturo sa kanya. Ganito kasi, dapat ganito. Dapat di ka nang nagtampo, yung mga time kasi na nag-aaral siya mga business, itong mama kasi namin, si Mengay, po, may maano kasi siya, si mama po ng tawag. Ultimo, babae nga po kasi. Kumbaga, natatakot si mama kung anong mangyayari sa kanya dun sa labas kasi nga mo babae siya eh. Graduating, no? Breadwinner, mga business, no? So, si mama naiirita, no? Pagka uwi siya ng ganitong oras. Alanganin oras. Si mama, naiirita talaga niya. Ako, ang panahon namin nun mga kabisnes, si mama ang talagang pupula sa akin pagka nagkami. Sa akin naman, bilang nanay kasi, normal yun na pinagtidiinan o bigyan ng diin bawat bitaw ng salita. Minsan, medyo masakit pakinggan sa tainga, pero yun ang nararapat eh. Pero yun, parang tinanggap ng negatibo. Yun, kasi, sus, mama na naman, ganun yan. Dapat kasi doon mga kabisnes. Tinanggap dapat ng positibo. Kanya lang, parang naiirita sa bunganga. Normal naman yun eh. Hindi lang tinanggap na positibo kasi
Ay si mama talaga nila, pag kaya'y, sige, subukan mong ginabi dyan sa daan. Eh, siyempre, babae nga. Kaya, pagdating mo sa bahay, sigurado ka dyan. Hindi lang basta, yun, may kasama pang, may kasama pang sapak yun. Ganun yung sumingkay. At yun nga po mga ka-business, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng mama namin. Mengay. Kasi pare sila babae. Ganun din naman sa side din ng mga nilalaki, ganun din hindi pagkakaunawaan. Kaso kasi ang mga babae kasi, ma-princess sila. Ang taas ng Talagang ng ego. Pagka alam ni, wala, hindi nga sila pwedeng magkamali eh. Hindi ako mga business. Kung baga sa pagka ang babae nagkatampuhan, talagang yun, walang papabaan naman yun. Kaya yung mama nila, sila, talagang masyadong na, hindi rin kasi talagang minsan, minsan pag humingi ng pera ang mga bata, bago man mabigyan, pero katakot-takot muna na, seremonyas muna, saan magagamitin, anong kailangan, anong ganito, kasi wala tayong, kailangan magtipid kayo kasi wala tayong ganito. Naintindihan ko naman ang panig ni Miguel pagdating sa ganyan talaga pagbigay ng pera, no? Kasi, siyempre, hindi na naman tayo mayamang tao. Kailangan talaga, si Miguel talaga, sugdo lang kung pagtipid yan, grabe. Kanya lang, minsan parang na-over din. Pag humingi ang anak nila yung anak niya ng pera, parang sugdo lang, pakahirap mong pakiusapan na. Kasi nung panahon na yun mga Ganun si Miguel kasi pagdating sa grabe magkaroon ng pera. wala ka naman sinasahod ni Papa nun eh. Tanda ko nga yun eh. Kaya minsan ang mga anak, ang mga bata, Driver si Papa mga ka-business. Hindi ko makakalimutan yun. Malaki talaga sinasahod niya. Malaki talaga, boss. laki talaga. Si Papa nun, kumita ng 50 mil, kaya niya kumita ng 15 isang linggo lang. Ano ko lang oras humingi ng bata. Ako naman, ako, ganito kasi sa aking sistema mga kabisnes. Ako mismo nagtatanong. May bira ka pa ba? Kasi, pasok bukas. Ganyan si Papa. Wala na nga pa eh. Ako, hindi na ako kailangan tanungin pa talaga. Ito, bayad ka na, bahala mag-budget yan. Kasi, alam mo naman, hirap tayo umita ng pera. Supportive si Papa. Sus, ngayon, pagdating na sa mama nila, pag ang yan Yan ang talagang yan na suklula na ngayon, katakot-takot na seremonya na bago mabigyan. Kaya ang mga bata parang ayaw, ikaw na doon, humingi ang pira ba? Ayaw ko humingi ka naman, ay sus na ko, hindi na naman matatapos yan ang kwento. Puro na naman yan, sermon na naman yan, wala na naman katapos ang sermon. Hindi, kaya ako, ang ginagawa ko, pagka sahuran, bigyan mo ako, pang-allowance ko ma. Yung allowance kong pera, hindi magtatagal sa kamay ko yan, mga business kasi sa mga anak ko. Minsan, kahit nga pumupunta lang yan sila may punta lang sila, tatanong ko pa, may pera ka ba? Wala nga pa eh. May hindi rito. Gano'n ako sa kanila. So, total, mga business. Ang tatay ko, gano'n kasi yung ugali ng papa ko dati. Pinupuri yun sa lahat ng mga magkakapatid. Pinupuri yun ang tatay ko kasi ang tatay ko ay hindi madamot. Ang tatay ko. Hindi madamot kasi yun. Kaya siguro, ugali. Ganun talaga ako. Ewan ko. Kahit sa mga kasama ko sa barka, tropa-tropa ba? Sa tropa-pits, mga ganyan. Hindi na ako kailan sabihan nila na baka meron namang tinapay mo lang dyan o kaya soft drinks. Ako naman nagkukusa. Basta may pira ko, pero pag wala talaga. Ganun ako. Pero pag meron ako, ayan na, ano niya si Bengay sa akin. Saan na pira mo? Ay, napamirin-mirinda kasi ako. Ayan ka naman. Busing ka naman. Ganyan yan. Ayan. Kaya sa mga bata, gano'n siya. Kaya isa yan si Jamila rin na nagtampo yan sa mama niya. Kasi pag oras na humingi ng pera, di magbigyan-bigyan ka agad. Marami yung seremonyas muna. Gano'n nun. Kaya parang dinadala ni Jamila yung mga gano'ng sistema ni mama niya. Pero hindi naman namin to ino-open at kung mapapanood man ni Jamil, hindi namin to ino-open para ipagmalaki yung mga. Kasi alam naman namin na talagang matalino ka, malupit ka.
Pero dapat hindi ganun ang ano din, Yun na nga eh, yun na nga ang punto eh. Hindi dapat nga- Nagkamali siya. Oo, hindi dapat yun ang dapat tanggapin niya yan ng positibo, hindi negatibo. Pero kasi yung pagkakamali niya rin mga business, hindi ko rin talaga masisi siya. Although, nandun yung sa akin yung gut at saka point na, bakit yun niliwan mo ako? Ba't ako na lang yung mag-isa dito? Pero, inintindi ko pa rin siya eh. Kasi sabi ko nga, babae kasi, agile, mabilis siyang mabasa, mabilis siyang magdamdam, mabilis siyang magkaroon ng malalim na emosyon. Konti, ano mo lang, susugat agad sa kanila yun. Kumbaga, ano yun eh, parang lason yun sa kanila na pagka nadagdagan ako. Kikim-kimin nila yun. Nandito na yun. Hindi na nila makakalimutan yun. At yun nga, kinausap ko siya, niyakap ko siya. Sabi ko, ate, okay lang yan. Meron pa naman pagkakataon. Ang naging mali niya, ang taas ng pangarap niya, sobrang taas mga ka-business. Isipin mo ang pangarap niya. Pag nakatapos ako sa pag-aaral, yung pinakamalaking bag ko dito sa mundo, ano ba yung inisip, ano bang bag ko yun, na pinakamalaking bag ko, yan ang gusto niyang pasukin. Pero nabigo siya sa kanyang pangarap. Dahil, yun nga, napunta siya sa pag-aasawa. Oo. Kasi nga, isa sa naging dahilan niya, kaya lumayo siya sa amin. Wala makapag, ano na eh, wala na maharang doon sa kanyang magiging desisyon. Eh, wala na siya sa puder namin eh. Matagal siyang lumayo, umalis o hindi nagpakita. Kaya yan ang naging takbo na ng buhay tuloy niya. Nakapag-asawa niya. O may kinakasama niya. Actually, mga kabisnes si ate, wala namang, mabait yun eh. Pero, Hindi siya, si ate mga kabisnes, hindi siya mabisyo. Wala siyang masyado maraming barkada. hindi, nasa bahay. Ako pa sa, ano nga, actually mga business, ako pa nga yung pasaway mo. Pero, ikaw nga, tumatanda kasi nagkakaroon ng kaibigan. Kailangan mo rin talaga magkaroon ng mabuting kaibigan kasi doon natin masasalamin kung ano yung ma-adapt ng mga kabataan. Pagka ang mga kabataan ngayon, kumaibigan sa masama, magiging masama. Pagka ang anak natin, kumaibigan sa mabuti, magiging mabuti. Nakatagpo ko ng mga mabuting kaibigan. Kaya yung anak ko, pero lang din. Sa sitwasyon kasi ng akin, napunta na siya sa mga community na taliwas na sa aral eh. Alam mo yun, yung mga isipan nila, mindset nila. Oo nga, may goal silang yumaman, may goal silang magkaroon ng magandang buhay. Kaso, yun nga, meron pa rin mapapabayaan. At yun nga, hindi natin masisisi ang, hindi ko rin masisi ang ate ko. Masasabi ko lang kay Jamela at nais ko lang ipabatid sa inyo mga business na ang ate naman hindi naman siya totally ganun. Kailangan lang siyang maggabayan, makausap ng puso, sa puso, maipaunawa sa kanya kung ano yung mga bagay na mga nangyayari at kung ano yung mga bagay na dapat hindi niya ikatampo at ano yung mga bagay na dapat niyang ipagpasalamat at gawa ng paraan. Dapat ganun eh. Yun nga. Nangyari mo eh. Okay, wala na. So, ito naman ang challenge sa amin ngayon mga business. Alam ko yung ate ko nakikinig sa akin, si ate. Kung napapanood mo to, sabi ko sa'yo, magtiwala ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. At alam ko naman na ang ate ko hindi pa uli lahat mga business. Meron yan. Nakikita ko yun. Nagkausap kami, tinignan ko siya sa mata. Nakita ko yung pagsisisi sa kanyang mga business. Grabe yung pagsisisi niya mga ka-business. Maski sa amin, talagang umiyak siya sa aming harapan. Talagang sukdo lang yung pagsisisi niya. Sabi niya, patawarin mo ako pa. Patawarin mo ako. Nagkamali ako, naging desisyon ko. Ang akin naman, meron pwede pa naming baguhin eh. Meron pa siyang pwedeng gawin. Ayun lang kasi, yun nga mga ka-business, sa mga nanonood. Kasi bakit daw nga hindi man lang makuhanan kahit man daw buwis lang mga ka-business, ipinagpauna niya na yan.
no cameras, no in any gadgets or any recordings. So wala talaga tayong magagawa. Kasi pagka ginawa niya, foul tayo mga business. Kasi una-una yung kinakasama niya, ayaw rin talaga. Wala talaga tayong ano. Hindi, sa akin naman, ito mga ka-business, ang maganda kasi mangyari ito, makapagsalita din yung ate ko through camera. Sana nga talaga. Pero siyempre, hindi naman basta ganun lang yung boss. Hindi talaga. Kailangan natin... Kailangan hilot-hilotin na yung makuha sa hilot-hilot yan mga business na katagalan. Pero ang ate ko, may tiwala sa akin yung mga business. May tiwala yung ate ko sa akin. At alam ko naman na ang ate hindi naman siya totally naging masamang anak. Nagpasalamat lang din kami mga business sa hinabahaba rin ng panahon nga nawala siya. Tapos naalaman namin na sa mabuting kamay din naman mga ka-business. Hindi naman kasi ang kanyang pinakasama ngayon ay hindi naman ibang yung masasabi din mga tambay-tambay lang, hindi po gano'n. Kasi pareho silang tapos din pala siya. Huwag mo natin bangitin yung pangalan. Tapos din siya sa pag-aaral at yung bahay na tinirahan nila ngayon, ang bahay ng sa kanyang magulang, ang ganda rin ng bahay nila, mga ka-business sa lamig sa loob, naka-aircon sila eh. Ang ate ko po mga ka-business. Nasa magandang kalagayan naman, hindi yung bago mo nakita natin, ang bago sitwasyon mo, di ba? Yeah. Sa awa ng Panginoon Diyos ay okay ang kanyang sitwasyon. Ang ate ko po mga business, ano yan, asikaso. Nung panahon na dalawa kami magkasama, lagi ako na asikaso mo. Talagang pinapaliguan, lalagyan ng pulbo. Umaga doon kami sa labas, bili kami ng taho. Asikaso ako na yun. Kaya nga nalungkot ako nung nawala siya kasi nasanay ako sa comfort ng ate ko. Wala akong kuya eh, ate lang po mga business. At nalungkot din ako nung sinapit niya ng ganun. At sabi ko, hindi papayag. Hindi ako papayag na wala akong magawa. At yun, awa ng Diyos yung tininig ng ama yung mga pananahan sa akin. Tara tayo ngayon mga business sa mga kaibago ng mga natin sa panatag na kami. Panatag na ako. Sa akin talaga, sobrang tuwa ako, sobrang saya ako. Dahil nakita ko siya ng okay naman ang talagang kalagayan, wala namang naging problema. At kahit pa paano sabi ka nga sa loob ng tatlong sa isang araw, nakakain naman lang ng 3 beses. Oh. So, salamat dahil hindi ganun ang nakikita namin, no? Siyempre, ang hirap na yun nung madatnan mo na ganun ang kanilang kalagayan, di ba? Kumbaga mas mahirap pa sa amin. Parang hindi ako magiging komportable. Buti na lang at nakita ko, okay naman pala na. Kalagayan nyo, okay naman. Mayroon naman sila din pinagkakitaan parehas. So, okay, wala tayong naging, ang yun na lang, kung ano yung mga kasunod pa siguro na mga gagawin kasi sabi mo nga, hindi po pwedeng magsama sila ng matagal na ganun ang magiging lagay, no? Kailangan Pero ayun nga, mga business, ang nais lang namin dito kasi na yung ate ko naman hindi ganun kasama. Meron pa rin naman siyang huwag niyo na po sana ibabas, no? hindi maunawaan din natin kasi siya. Pero damdamin niyo po yun eh. Opo. Damdamin niyo po yun. At yun, mga business, nakisuyo kami. nakikisuyo po kami na ayun Huwag niyo na yan. ibas yung bata. Kasi nanonood po at nagbabasa ng comment. Ibis na sa halip na maratag na nga yung damdamin niya dahil ito na ang nagkakita na. Nagtampo lang naman po siya mga kapatid. Tampo lang. Nga lang yun kasi walang umalalay. Ngayon, Walang umalalay. ibabas niyo pa. Naku, huwag naman po sana. Kasi para tahimik na nga eh. Okay na nga eh. Okay na nga ang lahat eh. So, masaya na lang tayo pare-parehas na ganun lang, ano, wala Pero, masamang ano yan? nangyari sa kanya. Wala namang ano yan. Ang magbabago yan. Pagkaroon ng magandang pagbabago. Sana nga may taon, may patapos na taon mga makasama natin sa musik. Salamat sa Diyos talaga. Yung pagcha-church talaga na pangalaga yun. Isa yun sa inano ko talaga sa kanya. Pinupush. Kasi sa ayaw at sa gusto natin yun talaga nararapat. Kasi hindi natin kaya sa sarili natin. Kailangan talaga natin na ang Panginoon. Para sa mga kabataan dyan, mga business ito po. Ito, magsisilbing ano sa kanila. Magsisilbing paalala at aral po sa inyo na
itong sitwasyon na to. Kasi Yung decision parang na- decision making between family, mga ka-business. Merong dalos na desisyon. meron siyang miscommunication, mga ka-business, sa family. Kaya nga mahalaga yung tinatawag na open communication na nagkakamustahan, ganyan, ano yung nangyari sa araw mo, no? Para vocal, malaman natin kung ano yung nararamdaman ng isang tao. At sa sitwasyon kasi ng mga panahon namin, ang vocal lang talaga basta hindi kasi na spread yung kung ano yung nararamdaman niyo ng ate, para kahit papaano man lang medyo na ano siya. Na ano kasi siya, saling kasi talaga siya. Saktan talaga siya. Pero yun nga, payo ko sa mga kabataan dyan, pagka magka-problema kayo patungkol sa pamilya, lagi niyong tandaan kung ano yung utos ng Diyos. Aral ng Diyos na lang yung pagbasihan din ako. Meron talagang babangon na hindi pagkakaunawaan sa pamilya, mga ka-business. Pero pagdating sa mga anak, lagi niyong ipagpapakala kung ano yung aral ng Diyos. No? Walang perfecto sa mundong anak at magulang may kakamali. Ilang minutes na ba tayo? Walang Kaya ang kailangan na lang natin gawin, no, pagbuklorin, no, unity. Nagkakaunawaan po, sa Ito pala, meron ako. parents and So yun po mga ka-business. huwag mo papanood ni Jamela to. Ang bahala sila. Okay. Muna tayo, no? Tutok na sa, kasi siyempre. Tsaka ito lang, mga kabisnes, huwag tayong mabuhay ng may dala-dala. Sama ng loob. Yan ang magandang Dapat alisin na yun. yan ang magandang maging mindset Kasi unang-una yung tinatawag na depression, no? Marami ng, siguro, pamilyar nyo na sa putok na putok ang balita ngayon yan, na-depress. Opo. At iba ang ginawa, no? Na kinitilang buhay. Sana naman kung sa gano'n. Mga kabataan na napagalitan lang ng magulang, napagsabihan lang namin yung masakit. Ayan, nagdamdam, nagtampo, trabaho, ayaw na umuwi, ganito, ganyan. Alisin niyo po yun, mga kabataan. Huwag niyo na pong gawin yan kasi katulad niyan, may mga pangyayari na di ba, narinig naman natin sa mga balita ngayon na talagang, grabe. Hindi mo sukat akalain na magagawa niya yun. Batang-bata pa. Isa kasi yun sa naging dahilan dahil may depression na nga na-depress. So, wag sanang mangyari na gano'n na umalis sa mga magulang. Kasi nagdamdam yung ganyan, nagsusulo ka sa sarili mo. Paano kung hindi mo kinaya, yung mga gano'n ba, kinaya kasi wala nang gumagabay na magulang. Kasi pinilit mo sa sarili mo, sulo ka, makalayo ka. Wala naman nagagay, na-depress ka na pala. Walang magulang doon na nakatingin mo ano nang pinagagawa mo sa buhay mo. Ayan na. Ayun, tinan mo ngayon. May nangyayari. Kaya nga dapat mga business yung pangunin dapat kakampi natin is Pagka napagsabihan kayo, pamilya. huwag Dapat yung ang pamilya magkakampi, hindi nagkakalaban. Ganun dapat ang pamilya. Business. Ayun ang lagi nating tatandaan na po. At ako, balang araw, alam ko rin, darating ako sa punto na ganyan. No? Para sa... dapat Ngayon pa lang, practicein nyo na sa mga ano. bago kayo lumusong talaga sa ganoong planuhin talagang mabuti. Kaya ito, Planuhin yung mabuti. Lalo na kung nalulong kasi lalaki ka, ikaw talaga magtataguyod sa pamilya mo. Lalaki ka. Planuhin yung maigi, huwag talaga yung padalos-dalos kasi napakahirap. Kasi kita nyo kami sa mama nyo. O nag-asawa kami bigla, mga bata pa kami pare-parehas. Wala nag-guide sa amin eh. Wala ng mga magulang, wala nag-guide sa amin. O ito ngayon. Nabuhay naman, pero hirap. Kasi nga, wala eh. Nag-asawa kami ni Mingay na
Wala ka plano-plano. Basta nilusog ng pag-asawa na walang, kasi nga, walang nag-guide sa aming mga magulang. Yes po. Ngayon, ngayon, nakita nyo, saksin yung buhay, kung ano yung naging takbo sa buhay namin ni mama ninyo na nag-asawa ng basta-basta na lang, naisipan, na wala ka plano-plano, no? Hindi pinalano mo ng mabuti. Ito ang resulta. Ngayon, sa inyo, kung ano yung gusto mo sa buhay mo, talagang planuhin mabuti. Pinakamainam dyan, bago ka lumusong sa pag-asawa, unang-una talaga yung source of income mo o yung pagkakakitaan mo. Siyempre, mag-aasawa ka, wala ka namang pinagkakakitaan. Ganun kasi nangyari sa amin dati ni Mengay. Wala naman kami matinong trabaho eh. May trabaho, yung buwan lang, tapos wala pang ipon. Ang pinakamainam talaga, bago ka lumusong sa pag-asawa, may ipon ka, kung kinakailangan kapag pagawa ka ng sarili mong bahay, yun talaga, invest muna before ka lumusong sa pag-asawa. Ganun talaga dapat. Kami ni Mengay, wala basta na, sige, sama kami. Wala man lang trabaho namin, kung ano na lang meron. Ayun, eto resulta. Ano po mga business. So yan po mga business, may nais lang ang pasasalamatan mga business. Ma'am Sis, Uy! Ito mga business ay Barley, mga business Yes, mga ka-business. siguro naman napanood nyo na ito doon sa vlog ni Kuya. Yes to boss. Barley. Organic bag. Maraming Sino ba yun? Si Ma'am? Si Ma'am Sis. Ma'am says, thank you so much Thank you po Ma'am Sis. Ayan. Ito po ang pangalan na itong kanilang product ay GC Premier. GC Premier. Yan. JC Premier. Yan. GC. Yan, GC sa mga Premier. nais pong ganito, no? Yan. Gusto bumili. Gusto bumili o gusto Siguro, harapin lang bumili? nila itong siguro nasa mga naman siguro nila ito, may mga page na May mga page na po sila. Pero ma'am, thank you so much po. Maraming Thank you po ma'am. Maraming salamat. At ito pa. May isa pang GC Barley Coffee naman ito. Itong isa yung nakalagay dyan? JC Organic Barley. Yan. Ito talaga napakalaking tulong sa akin to kasi totoo mga ka-business, pag nakainom ako ng ganito, talagang okay ang okay. Kasi yun yung ininom ko nung nakasalukuyan nagpapagaling ako. Barley po yung ininom ko mga ka-business. Bagay, iba-ibang mga brand naman yun, pero wala namang pinagkaiba talaga itong nito. Basta pag barley talaga malakas malakas ang nito. Pampalakas sa resistensya. Dito ako, nabuo si Tinay, mga business Yun. Ma'am, thank you so much po. Maraming salamat. Thank you very much, ma'am. Ma'am, tulong po ng malaki ito para kay Papa. GC Premier. Malaking tulong sa akin. ng Panginoon Diyos sa lahat ng mabuti. God bless po sa iyo, ma'am. God bless po sa iyo, ma'am. Lalo na sa iyo, Ma'am Jess, Ma'am Jessie. Ma'am Sis. Ma'am Ses, Ma'am, thank you so much po sa pagpapakain ng mga buhay. Tingatan kayo ng Panginoon Diyos at siyempre buhay ng masayang pamilya. Kompleto, masaya. Alright. Masaya lang ang buhay niyo. So hanggang dito na lang mga Dito na lang mga business at sobrang haba na yung video namin. yes. At ano nga po At yun lang yung naging reaction nila mga kapatid. Medyo... Sa akin ba wala nang wala na akong kay Jamela. Ang akin na lang magawa natin Yung iba, hindi natin paano siya makausap pa. matulungan. Hindi natin makausap yung iba kasi wala dito eh. Kasi makakuha dito, si Dente tulog na. Si mama niya, tulog na rin. O, kami na rin tulog, sabi mo nga, ano yung kanyang reaction. So okay naman makausap sila na maayos naman. Wala naman yung parang pagkita ay parang subig ka agad. Kaya tinanong ko siya, okay na. Salamat. Kasi nung nagkita sila, nilang magkapatid, sila lang wala na ako doon. Wala ako doon. Basta masaya ako para sa ating kong naman sa ngayon. God bless po mga ka-business, bless support po natin ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family at siyempre Mrs. Kim official at siyempre ang ating famous Budang official mga ka-business at sa mga kasama ko katwang at ang yung kapag-ikot kapag official. Thank you very much sa mga nanonood, walang sawang nanonood at patuloy na sumusuporta. Lalo po sa mga nanonood na hindi talaga nag-skip ng ads, napakalaking tulong po sa amin. Yes. God bless po sa ating lahat. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Binabanat na business. Tulo-tulo pa. Alright.